mukhang dumarami na po yung panawagan. Yung nawagan na dapat daw ay mag-resign na ito si BBM. At hindi lamang po yan dapat din daw ikulong itong si BBM. At grabe pa po yung mga nangyayari ngayon. At dahil nga po dyan, kaya po sunod-sunod na yung mga panawagan na ganyan. Dahil mo kaninang kagabi lang daw po ay natagpo ang nakasubsob silang dalawa na mag-asawa. Itong si Bangag at itong si Butod na bumubula ang bibig. Ayon po dito sa ating napag-alaman ay mukhang naparami yata yung shot. At yun, ginawang pangmumog yung dishwashing liquid, kaya bumula daw po ang bibig. Kaya dito, kabi-kabila na po yung mga panawagan, ano? At ito po, at ipakita ko lang po sa inyo yung mga panawagan to. President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat baya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ulit. President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat baya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Ayan. Gigil na gigil ito si Mike Defensor. Ano? At talaga namang sobra yung ito. Na parang nangingilabot pa ako kaya napapaganyan ako. Di ba? At panawagan ko lang po doon sa mga ganitong nanawagan ng resign at ikulong. Dapat gandahan nyo naman. Hindi lang basta ganun ba, ikaw ang dapat ikulong, ikaw ang nanawagan, ganun. Hindi dapat ganun. Ito ang tama. Ikaw, Mr. President BBM, ikaw ang dapat makulong. Long. Dahil ikaw ay bangag, ngag. Dapat ganun. Gandahan nyo naman. Kaya kayo hindi kayo pinapaniwalaan dahil hindi nyo ginagandahan yung inyong mga pagsasalita. Walang kumbaga, walang sustansya. Dapat yung ganun di ba? Dapat may iko. Long. Dapat ganon. See? Kaya po marami na pong nananawagan. Dahil nga po, sunod-sunod po yung balita mayroong may tinawag na darling si Palengkira. At ngayon naman ay akala nila kung ano pa yung dishwashing liquid, pinamubog, kaya bumula yung bibig ng mga yawa. Ito pa. At kaya talagang paano nga hindi ba nanawagan yung mga tao ngayon? At dahil nga ito dating judge po ito, yung itong susunod na mapapanood, dating judge. Ito, panoorin nyo Putang ina mo, Marcos! Walang hiya ka! Tarantado ka! Pero may Ilocano dito! Ay, may Ilocano! But I don't like Marcos! Ayoko kay Marcos! The most corrupt president! Pero pumirma ng GAA, Balcam, Meg Blanco. Si Marcos, bangag! Tatandaan ninyo! Si Marcos ang the most corrupt president I ever had! Putang ina mo, Marcos! Walang hiya ka! Tarantado ka! Pero mga Ilocano dito! dating judge po yan. Judge po yan. Imagine ninyo, dating judge na yan, pinagmumura na. Itong si Marcos. Tangina raw. Dapat yan, ginandahan. Tangina mo! Dapat ganon. Kaya sinasabi ko, ito mga kulang-kulang din ito, mga nanawagan na ito. Puro kayo ganyan. At Putang ina mo, Marcos! Walang hiya ka! Tarantado ka! Pero mga Ilocano dito! yan.
Dating kwan po ito, dating judge. Ito pa po para po magkaintindihan tayo, no? Pakita ko na po sa inyo lahat para kwan. Isa pa ito. Dahil nga sa kaya sinasabi ko nga po rito yung kaya nagkakagulo na po dahil nga nakikita na po yung kwan yung katunayan, yung katibayan na talagang hindi na maawat itong si BBM. Kaya talagang wala na. Paano pang maawat? Kaya talagang ko na wala, utak bulburo na talaga. Ayan isa pa. Humihigpit ang tensyon sa Malacanang matapos ang sunod-sunod na pahayag kaugnay sa umano'y paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na akusasyon ni Senator Amy Marcos. Sumama na rin ang PDP laban sa panawagang isa-ilalim sa hair follicle drug test ang Pangulo at ang kanyang pamilya. Humihigpit ang tensyon sa Malacanang matapos ang sunod-sunod na pahayag kaugnay sa umano'y paggamit ng iligal na droga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na akusasyon ni Senator Amy Marcos. Sumama na rin ang PDP laban sa panawagang isa-ilalim sa hair follicle drug test ang Pangulo at ang kanyang pamilya. Madino yan. Nagkakagulo na sa Malacanang daw. Kitang-kita na mga katulong. Nakasubsob sa lamisa at bumubula ang bunganga. Hindi mo ba alam na dishwashing liquid yung pinamumog mo? Dapat yun pinagsigawan din itong itong mga katulong na Sir! Tayne, hindi dapat pinamumog mo ang dishwashing liquid with di ba? O ganun lamang po yan. So, talagang wala na talaga. Anyway, ito pa. Grabe. Ito po, tiyak na po ang pagkakakulong dito ni BBM pagkatapos ng termino niya. At saka itong si Boying Remulla. Tiyak na po ang pagkakakulong niya. Ito, panoorin nyo. Hindi man sila makulong ngayon dahil oras nila ngayon. Pagkatapos ng termino nila, kulong ito. Ayan. Nanganganib na matanggalan ng lisensya si Justice Secretary Boying Remulla at 3 iba pa matapos silang sampahan ng disbarment complaint ni acting Davao City Mayor Baste Duterte sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng pagpapadala ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Nanganganib na matanggalan ng lisensya si Justice Secretary. Lalo na po si Recto, no? Siguradong kalabuso po itong mga ito. Madinin mo yung napaka illegal yung ginawa nila, napaka sindikato yung pagnakaw nila ng pera ng PhilHealth. At ngayon pinababalik yung 60 billion. Paano ngayon kung walang maibalik na 60 billion? Yung pera ng PDIC dapat maibalik ninyon. Kaya sinasabi ko nga po, hanggat ito ang presidente, kung meron kayong deposito sa bangko, sinabi ko na po yan sa inyo, i-withdraw nyo na po yan. Dahil pagka humigit doon sa 500,000 ang deposito ninyo, pag nagdeklara po ng bankruptcy ang isang bangko, tapos kayo ng mga depositor. Wala po kayong habol maliban doon sa 500,000 guaranteed na insurance doon sa Philippine Insurance Deposit. Ano yun? Philippine Deposit Insurance Company. Ngayon, ninakaw pa. Ano ang maibabalik ngayon sa inyo? Ultimong piso, walang maibabayaran sa inyong PDIC dahil wala ng pira ang PDIC. Yan po yung sinasabi ko. Kung meron pa kayong pinaghirapan na at least mga 20,000 or 10,000, 5,000 or 1,000 nga lang, wala pong maibabalik ang PDIC sa inyo. Kahit 1,000 lang. Kahit piso nga, walang maibabalik. Ninakaw din po ni Recto at nitong bangag na ito ang pera
ng PDIC. Kaya kung meron po kayo na ibangko na 1,000 o 500 pesos, withdraw nyo na po yan. Wala pong kasiguraduhan yan. Kaya puro nakaw yung kon eh. Di ba hindi nyo napapansin? Na puro controversial din itong video. Napakasikat na bangko yan. Puro controversial na. Ayoko nang magsalita. Kung ako sa inyo, 5 piso man yan, nasa bangko ninyo, withdraw ninyo. Huwag na kayo magbangko. Sinasabi ko po, matagal ko nang pinapasaring sa inyo yan. Ayaw ko lang pong diretsahin yan. Pero matagal ko na po kung inyo lang pong nakukuhaan, inyo lang pong nagigets yung ibig ko sabihin. Noon ko pa pinapasaringan kayo. Na ang sinasabi ko lagi dito, never akong nagdeposito sa bangko ng pera. Alam niyo kung bakit? Kasi nga yan nga yung rason ko. Nakaw dito, nakaw doon. Lahat ng mga government, yung mga land bank, DBP na yan, wala na rin pera. Ninakaw ng lahat. So ano pa? Kaya yun po ang sinasabi ko noon pa sa inyo. Bakit noon pa talagang hindi talaga ako nagde-deposito? Kung mayroon man pong deposito ngayon sa bangko ko, ito lang po yung kita or sweldo nitong YouTube channel natin na Birana Live Studio TV. At yan naman po ay nakalaan naman po yan sa mga subscriber ko. Dahil yan po yung sinasabi ko madalas na yan pong nakadeposito dyan na sahod itong Birana Live Studio TV na YouTube channel natin. Hindi ko po wini-withdrawhan yan kahit na centavos. Ayan. Wala pong withdraw yan. Dahil yan po, nakalaan po yan. Sinabi ko na po yan, nakalaan po yan sa lahat ng mga subscriber ko. Ngayon. At darating po ang araw. Sinasabi ko na po sikapin yung mag 150,000 subscriber itong Birana Live Studio TV. Subukan nyo. Magkakaalaman tayo. Gusto nyo one time ko yan. Once na na-reach natin yung 150,000 subscriber nitong Birana Live Studio TV, one time ko, kung magkano lahat yung kita nitong YouTube channel natin, irarapol ko lahat yan. Isang rapulan. Kung hindi po ako nagkakamali, last time na pinacheck ko yung secretary ko, matagal na rin po yun na pinacheck ko, nasa 5 milyon na po mahigit yan. Siguro ngayon mga 6 to 7 milyon na. One time ko na i-raffle yan. Subukan nyo. Paratingin nyo lang na 150,000 subscriber itong YouTube channel. Siyempre natural, lagi tayo may kwan dito. Lagi tayo may challenge dito. Sabihin na naman itong mga gonggong na ito. Itong mga trolls na kwan ito, sabihin ng mga gonggong, bakit paantayin yung mag 150,000 bago ko ikuan, bakit hindi lang i-raffle kung i-raffle? Yan na naman sasabihin itong mga gonggong Ang pakialam mo, ako ang may ikuan ito. Ako ang may programa, huwag kang makialam. Kasi ganyan napuwing tuloy ako. Ayan tuloy. Ito kasi si Dilayla tanong na kung ano ang gamot sa kati-kati. Paano kung magamot yung kati-kati niya? Kamanyakan yung pagkakati-kati niya. Paano kung magamot? Wala nang gamot yan. Anyway, ano na nga ba? Nasaan na ba tayo? May puwing talaga. Yan ba? Subukan nyo. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Kapag ka nagbitaw po ako rito ng salita, yun na po yan. Imaginin mo, pera ng Land Bank, pera ng DBP, lahat ng pera ng gobyerno, inuubos na nitong mga bangag na ito, kasama itong rekto na ito. Yun po yung sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo yan. Pagkatapos ng termino nito, kulong ito. Pero, ayon po dito, kung inyo pong napakanood yung vlog ni Attorney Harry Roque,
na talagang masidhi yung pagpaplano nilang patayin itong si BP Sara para walang tatakbo sa 2028. Hindi raw po sila papayag na si BP Sara ang maging sunod na presidente. Tingnan mo itong mga kabangagan ito. Matarantado talaga. Kaya nga, gustong-gusto nilang ipakulong si BP Sara dahil hindi nila maipakulong, gusto nilang patayin ngayon. Kaya ito ngayon yung panawagan ni Mike Defensor. Ayan o. President BBM Marcos, ikaw ang mastermind. Ikaw ang dapat baya. Ikaw ang dapat ikulong ng sambayanang Pilipino. Tingnan mo. Dapat niya sinasabi, ikaw, BBM, ang dapat na makulong, long. Hindi si BP Sara. Hindi raw talaga sila papayagan kahit hindi nila napapatay si BP Sara. Tingnan mo yung kabagagan itong mga animal na ito. Ngayon, huwag naman sana, no? Ito, if ever na talagang gagawa talaga sila ng plano or anuman na kahayupan para magtagumpay sila dito kay BP Sara, nakakasiguro ba sila na walang papalit kay BP Sara? Yan ang tanong. Kaya ngayon pa lang mga kababayan, ngayon pa lang magreserba na tayo. Ano't ano man ang mangyari. Kaya na po, sabi ko, ibinigay ko na po sa inyo ang platform ko kung ano yung pinaka mahusay na plataforma ng lahat ng mga kandidato. Hindi tayo padadaig dyan. Hindi tayo palalamang sa mga platform nito mga animal, mga kakandyan. Tatakbo dyan. Sasabihin lang nila, pag ako ang nanalo, sisimutin ko ang pira ng bayan. Yan ang mga kanila. Yan ang plataforma ng mga animal na yan. Pag ako ang nanalo, paggagayanin ko ang buhay ng mga mahihirap nating kababayan. Anong nangyari? Lalong pahirap ng pahirap ang mga kababayan natin. Ngayon, gusto nyo marinig yung plataforma ko kung sakali? Kung sakali at iluklok ninyo ako dyan. Pero gusto kong liwanagin. Kung ako ay iluluklok ninyo bilang isang presidente, ito ang plataformang bibitawan ko sa inyo. 1 hanggang 2 buwan lang ako mananatili dyan. At ang plataforma na gagawin ko hanggang sa 1,000 lahi ng henerasyon ng Pilipino, tatatak sa kanila ito. Dahil ang unang-una kong gawin, sa unang araw pa lang ng pag-oath taking ko bilang isang presidente, kalahati na siguro yung mga matutudas kong mga politiko, mga congressman, mga senador ng mga politikong mga magnanakaw na ito. Sa pangalawang araw, pangatlong araw, hanggang 5 araw o 1 linggo, sisiguraduhin ko lahat yan. Ultimong anino ng mga animal, ng mga magnanakaw na yan, susunugin ko. Yan ang plataforma ko. Kahit kailan, kahit sino ang maging presidente rito, kung nandyan pa rin yung mga magnanakaw, wala nang pag-asa pa na umangat ang buhay ng ating mga kababayan. Mana-mana lang yan. Alam na alam lang nila kung ano ang teknik ng pagnanakaw. Tingnan mo, yang si Sandro, di ba? Yan na ngayon yung king. Silang dalawa ni Romualdez, king ng pidak. King ng pork barrel na ngayon yan. Kaya anong ibig sabihin ko?
hanggang sa kalahi-lahian nila, dapat tudasin ko lahat itong mga ito. Pag ako ang nandyan, yan ang plataforma ko. Isa lang ang plataforma ko. Walang maraming sot balongos dyan. Isa lang. Pag ginilitan mo lahat itong mga magnanakaw na ito, hanggang doon sa susunod na lahi nila, aywan ko lang kung mayroon pang magnakaw. No, ano magiging resulta pagka sinunog ko lahat ito, magiging kaluluwa nito mga ito? Wala na magnanakaw. Ano mangyayari? Magiging maaluan ang buhay nitong ating mga mahihirap nating kababayan. Yan ang plataforma ko. So ngayon pa lang, paano natin maipapanalo? Kung ito pa lang ang subscriber natin dito, 130,000 pa lang. Subscribe nyo na ito. Subscribe nyo na. Wala na pong pwedeng wala na pong pwedeng politiko na magpapabago nito. Kahit sino dyan sa kanila. Ang alam lang itong mga hayop nito, pagnakawan ang mga taong bayan or ang kaban ng bayan. Tandaan niyo, itaga niyo yan sa bunbunan ni Bato. Ha? Namaya, may tatalakayan tayo. Speaking of Bato, may tatalakayan tayo. Sigurado ako mag-a-agree kayo dito sa sinasabi ko. Pag unang panunumpa ko pa lang dyan, siyempre nandyan lahat yung mga politikong yan. Nandyan sa loob ng Kongreso. O bago pa, pagdating na ibaba ko yung kamay ko, i-orderan ko na itong mga kapulisan ko na i-secure na lahat yung buong Kongreso na yan. At lahat yan, ilagay na doon sa isang lalagyanan, tapos dalhin na doon, nag-aantay na doon yung hinukay ng bakho. Lahat yan, kalabuso na. Hindi pa lang yun. Buhusan ng 3 drum na gasolina yan, tapos sunugin. Kaya sinasabi ko rito, ultimong mga kaluluwa nito, wala akong ititira. Walang makakagawa niyan, ako lang. Tandaan ninyo yan. Yung pumapurma, itong Rapitol po, nako po. Lahat yan, walang mga silbi ng mga tao yan. Puro lang din pagnanakaw ang alam nito mga ito. Puro lang purma. Putang ina, puro purma. Tapos kung sila ang magnakaw, ayun, tahimik ang mga putang ina. Yan ang plataforma ko. Tandaan niyo, nag-iisang plataforma ko yan. Nakakasawa na. Total, kitang alam nyo naman, doon sa mga nakakasubaybay doon sa ang tagal ko na naghahamon dito ng patayan. Pero hanggang ngayon, walang pumapatos. Bakit nga kaya? So since na walang pumapatos, iboto nyo lang ako sa 2028 para maging presidente ako kung sakali. Kung walang mangyari kay BP Sara, sige si BP Sara ang suportahan natin. Pero kung halimbawa, kung ano man yung gagawin nila kay BP Sara, ako ito, nandito. Wala na. Wala nang makakapagpabago sa Pilipinas, ako lang. Tandaan ninyo yan. At makikita ninyo kung paano ko gilitan lahat itong mga ito. Ilalive ko yan para makita ng buong mundo. Total, alam ngayon ng buong mundo kung gaano ka magnanakaw ang lahat ng mga politiko ngayon. Alam yan ng buong mundo. Kabi-kabila yan. Nasa dyaryo ang Pilipinas kung gaano ka korap. So, ibig sabihin, pagka ito'y mga ginilitan ko lahat itong mga ito, magbubunyi pa ang buong mundo. Maniwala kayo sa akin. Anyway, short muna tayo dyan. At ito, may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. At anumang oras ay hahantingin na yan ng mga kapulisan. Okay. Mayroon akong kandyan.
Kung inyong nasusubaybayan din, ayaw ko nang i-mention dito kung sino yung tinulungan ko na kahit nasasalubong na nila, hindi pa nila nakikita. Nasasalubong na ng NBI, nasasalubong na ng kapulisan, yung hinahanap nila, hindi pa nila makita. Sino yon? Alamin nyo sa mga videos ko kung sino yon. Dahil meron akong tinuro sa kanya. Ngayon, dito kay Bato de la Rosa, dahil hindi na tama ito. Sa totoo lang, hinahayaan ko yung mga, kung tama naman, hinahayaan ko. Pero kung hindi na tama, magbibigay na ako ng advice. Alam ko hindi na tama ito dahil unang-una meron tayong hustisya rito, bakit kailangan pa sa ICC dalhin? Okay, kung nakakapanood ka, Mr. Senador Bato de la Rosa, alam ng lahat na yung tinulungan ko dati, sabi ko hanggang ngayon, hindi pa nila nahuhuli. Dahil doon sa aking itinulong sa kanya, kung ano yung dapat niyang gawin. Madalas nga dyan, hinahanting yun. Nasa salubong mismo ng tao na hinahanting nila, yung taong gusto niyang hulihin. Walay. May katarata ang mga mata ng mga humuhuli. Wala silang nakikita. At ito rin ay ituturo ko sa iyo. Alam ko, sa lahat ng probinsya mayroon tayong mayroong yung natural waterfalls. Diba? Waterfalls. Bukal. Kung tawagin. Waterfalls nga eh. Doon sa baba, yung binabagsakan ng tubig, kumuha ka ng kahit na maliit lang na bato. Maliit lang. Ilagay mo ngayon sa baso. Tapos lagyan mo ng tubig doon din sa waterfalls din. Doon din, sa katabi, doon lang din. Magsiga ka. Magpaapoy ka. Ilagay mo doon sa gitna yung bato, yung tubig na nakalagay sa baso na may nandoon yung bato. Paikutan mo yun. Pausukan mo ng pausukan yung bato na yung tubig na yun na kuan. Pausukan mo ng pausukan. Pagkatapos mong mapausukan yun, yung tubig na yun na nasa baso na may bato na kinuha mo doon sa waterfalls, isalin mo ngayon doon sa isang bote na pwede mong madukot yung bato. Okay? Siyempre, maluwang yung bunga nga ng bote para manadudukot mo yung bato. Okay. Pag naisalin mo na doon, yun. Umuwi ka na. Ako nang bahala doon. Ako na ang bahalang magkwandan. Igugo ko na yung kung pwede mo nang gamitin. Basta malaman ko lang kung ginawa mo, malaman ko lang at igo ko na kung kailan mo pwedeng gamitin. Ngayon, napakasimpleng gamitin at ginawa na ito. Tested and proven na yan. Pagka halimbawa alam mo na nandyan yung mga kapulisan at mga kung sino yung mga kasundaluhan na maghahanap sa iyo, dukutin mo lang yung bato doon sa baso, sa tubig na yon na pinausukan mo, ipahid mo lang dito sa talukap ng mata mo, ipahid mo lang, ibalik mo yung bato, salubungin mo sila, tingnan ko kung makita ka pa nila. Yan. Doon sa mga nakakakilala nakakaalam kay Senador Bato de la Rosa, i-forward nyo na itong sinasabi ko. Ginamit ko na hanggang ngayon. Doon sa alam kong aping-aping tao. Hanggang ngayon, hindi nila makita. Ayaw ko sabihin dito kung sino ito. Pero hanggang ngayon, hinahanap yan. Hindi makita. Ganon din ang gawin mo dito sa itinuro kong ito. Kasi magkaiba naman yung itinuro ko sa kanya at magkaiba itong itinuro ko sa iyo. Tandaan mo yan. Basta alam mo kung nandyan na yung mga sundalo, mga pulis, yun lang, kunin mo yung bato. Simpleng-simple, ipahid mo dito sa talukap ng mata mo. Yan, Yan. Yung tubig nun. Yung bato. Tapos salubungin mo. Tingnan ko lang kung
lalampasan ka nila. Paano? Wala silang makita. Ha? May katarata ang mga mata niyan. Subukan mo ito, sinasabi ko. Pag hindi naging epektibo ito, sabihin mo sinungaling ako. Oh, yan. Madalang ito. Pangalawa pa lang ito na tinuruan ko. Yung una, kahit anong gawin nila, hindi nila nahuhuli. Hanggang ngayon, hindi nila nahuhuli. Kahit na ilang bisis na sila magsalubong sa daanan, hindi pa rin nila makita. Paano? Wala sila nakikita. Ganon din. Mas matindi itong ginawa ko ngayon sa iyo. Mas matindi ito. At pwedeng hindi na nga tutuloy sila dahil sasakit yung mga mata nila sa paghahanap sa iyo. Kaya uuwi lang yan. Kaya ganun ang mga nangyari doon sa mga yung naghanap doon sa sinasabi ko hanggang ngayon, hinahanap. Oh. Ayoko nang banggitin ko sino. No, ngayon, alam nyo na yung plataforma ko para magkaroon ng pagbabago para mabago ang buhay nitong ating mga mahihirap ng kababayan. Ako lang ang makakapagpabago noon. Dahil ang plataforma ko, lipulin ko lahat, gilitan ko lahat ng mga magnanakaw ng mga politikong ito, tapos ang kwento. Yun lang, iisa lang ang plataforma ko. Nakakapanggigil na yan. Anyway, doon po sa kwan. Doon po sa nagtatanong at hindi naman si Delilah ang tumawag sa akin, kundi yung nagpapatanong yata. Pero alam ko si Delilah yung nagpapatanong kung ano raw yung gamot sa kati-kati. Ay, di ba, diniscuss ko na. Diniscuss ko na sa kahapon na episode na yung kakawate, lagain lang yun. Or either hilaw, dikdikin lang yun, ay punas. Pero kung ito siya nga, si Delilah ang nagpapatanong kung anong kati-kati, ay hindi ko na po, wala pong gamot yung kati-kati ni Delilah. Wala na pong gamot yan. Ikamamatay na lang po niya na mananatiling Makati yung kanyang kwan. Ay nako. Ayoko nang sabihin. Anyway, mayroon po pala nagtatanong dito, kaya nilista ko rito yung mga tanong ninyo. O yung kakaiba ito ano raw po ba ang dapat na i-apply doon sa makapal daw po ang balakubak. Balakubak naman po ay ako naman po dito sinasabi ko lahat ng tanong ninyo pagdating sa mga ganyan, simple lang po ang gamutan diyan. Sa diretsong salita, gugo lang po, gugo. Ayan, yan po ang kudkurin ninyo, magligo kayo. Ang pinakasabon na gagawin ninyo yung gogo. Kuan po yan Yung gogo, yan ay pabubulain ninyo yan dahil balat po yan ang kahoy Gogo. Yun po ang pangligo ninyo. Hindi pa po tapos yun. Pagka yan po ay natuyo na, ay applyan nyo naman po ng ininit na langis ng niyog. Langis ng niyog na mayroong bawang. Ininit na mantika, langis ng niyog na may bawang, yan po ang i-apply ninyo sa balakubak. Tanggal po ang balakubak ninyo. Ayan. Kasi mayroon din akong tinuruan yan dati. Pagka nagtanggal ng sombrero yun ano yan, parang adobe na yung balakubak niya. Yun lang po ang ginawa. Parang kasing lalaki ng mga bandihan doon yung balakubak niya. Gugo lang. Tapos sa gabi, nag-init ng
Yung puro, puro na langis ng niyog, yung puro. Haluan nyo ng bawang na dinikdik. Yun ang i-masahe ninyo. Abay, hindi lang po isang bisis yan. Siyempre, panin nyo yan. At least mga gawin po ninyo, at least mga 2 linggo yung gawin yan. Consistent na gagawin ninyo. Tanggal balakubak nyo. Okay, may mga mahaba na po kasi tayo. May mga i-discuss pa po kayo, sana ako, na mga pagkaing talaga na mga pampahaba ng buhay, pampabata, pampaswerte, pampagwapo, pampaganda. Pero yung pampagwapo at pampaganda, paulit-ulit ko lang sa mga sinasabi yan. Wala pong mga kayong iti-take na kung ano pa man, na mga pagkain na or prutas o ano pa. Yun lang pong pindutin nyo itong subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Sapat na po yun. Pagkatapos nyo po pindutin yan, matutulog kayo, kinabukasan po magsalamin kayo. Kung ang itsura nyo ngayon ay mukhang suso, aba, kinabukasan, mukhang kuhol na kayo. Ayan. Di ba? Seryoso. Pindot lang po at sigurado gaganda at gugwapo kayo. Ito ang panghuli natin. Nagkabistuhan na. Sige, bukas na lang natin i-discuss yan na nagkabistuhan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nakasubaybay at sa lahat po ng aking mga subscriber na patuloy na nag-aaksaya, nag-spend ng oras para panoorin itong walang kakwenta-kwentang video ko. Aba, ay maraming salamat po sa inyo. Bilang ganti, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na mahal ko po kayong lahat. Maraming salamat po.